Unang beses nga makarating ni Gael mga mare sa Abra. Katunayan nga yan, wala talaga sa plano na makakasama nga kami. Pero nung nagpaalam nga ako kay mama at okay naman nga sa kanya dahil isang araw lang naman, ayun pumayag. Hindi ko na nga rin kasi kaya kapag nga hindi kasama si Gael mga mare, lalo na isang araw mahigit. At eto nga't nagpaalam na nga rin kami mga mare kay mama, kay tatay, kay Kulot. Abay si Kulot nga nag-away na nga kami dahil nga ayaw pang pakawalan si Gael. Paano daw kasi wala nga daw siyang iinisin. Bandang alas 10 na nga ito mga mare nang umalis nga kami. Dapat nga alas 12 pero hindi na nga rin namin inantay. Medyo may kahirapan nga ang biyahe ngayon mga mare dahil napakahirap nga ng daan, lubak-lubak na. Tapos gabi pa nga mga mare at eto sa wakas nakarating nga tayo ng ligtas dito nga sa Abra. Ito nga sira nang may makita ng bakery, ayan bumili muna nga ng tinapay dahil nga may kalayuan nga ang bilihin nga dun. Para kapag karating nga natin sa bahay ay makapagkape tamang-tama kasi almusal na rin. At syempre nga mga mare, basta pumunta sila sa Abra ay matik na yung magpapansit nga sila. Ako nga hindi na nga rin ako bumaba dahil nga karga-karga ko nga itong si Gael. Talagang antok na antok nga ako mga mare kasi halos hindi nga ako makatulog sa biyahe. Dahil tinitingnan ko nga si Gael dahil nakalagay nga siya sa car seat. Kaya etong si Randy nila na nga lang yung pansit at hati na nga lang kami. At eto naman yung kaganapan sa labas nga mga mare. Sa mahabang biyahe talaga ay masarap ng humigop ng mainit-init na sabaw. Ang una palang madadaanan nga namin yung bahay nga nila Kuya Mark. Kaya naman nga't bumaba na nga sila ang kilito at binaba na nga rin yung mga gamit nga nila. Dahil yung kilaran nga ay malayo-layo pa nga yun mga mare. Siguro mga 30 minutes ganun. Ang pangalawang bumaba naman nga mga mare si Auntie Tessie kasi nga panghuli talaga sila Ran. Tapos looban nga yung kilaran nga mga mare at etong nagsipagbaba na at kinakausap nga nila si Gael. Kaya nakasando si Gael mga mare, paano ba naman naka-jacket? Abay may aircon na lahat-lahat at malamig ang panahon, pinagpapawisan pa rin. Isa nga matuyuan nga ng pawis yung kanyang likuran, ayan sinanduhan ko na nga lang at eto't sa wakas nakarating na nga rin tayo. Ito lang din talaga ang mahirap mga mare kapag malayo ang probinsya mo ang biyahe. Aba, tingnan nyo naman nga si Gael, abay sarap buhay. Karga-karga nga ng kanyang lola. Ito na rin talaga ang unang beses na makarating nga ni Gael na ganito na nga siya kalaki. Syempre hindi na bilang yung buntis pa nga ako sa kanya. Kaya talaga umuwi si Ran dahil nga nandito yung lola niya. Halos hindi niya nga ito nakita mga mare nung bata nga siya. Kaya naman nga't niyakap niya nga mga mare. Lang medyo nakakalimot-limot na nga daw. Yung parang bumabalik na nga sa pagkabata. Diba kapag matanda na nga daw tayo, tapos parang bumabalik na nga ulit tayo sa pagkabata, yung nakakalimutan na nga natin yung iba. Eto na rin kasi mga mare, yung unang beses nga na makikita nga nila ang isa't isa. Ay wag ka, tingnan nyo naman nga si Sophia, tamang lamig-lamig nga lang dito at sumama nga pala. Kiusap kasi sa akin na sasama nga daw siya dahil gusto niya nga makita mga mare yung bahay nga daw dito at hindi pa daw niya nakikita. At etong lolo niya nga mga mare, ayan, buhat-buhat nga din niya dahil nga syempre sabik nga din at etong yung unang beses makarating ng Gael nga dito. Bayang bata nga nawili nga sa kalalaka dahil napakalawak nga ng lalakaran. Sakto naman nga dahil napakalamig nga ng panahon nga kapag ganitong oras tapos nga sakto lang din yung init. Buti na nga lang din may dala nga ang tatay nga ng parang boots siya na parang medyas. At eto bandang alas 11 na yata to mga mare at hindi pa nga naliligo si Gael at ayun nga kawak-kawak ka ni Kuya Bryl. Nakakalimutan pa nga namin yung sabon niya mga mare kaya bumili na nga lang kami ng safeguard. At eto nga mga mare naglagay na nga rin kami sa batya ng tubig. Napakalamig lang ng tubig kaya kinakabahan ako kung magugustuhan nga ni Gael maligo. May mga oras kasi natakot nga sa tubig nga si Gael pero ngayon tingnan nyo siya mismo ang lumusong dyan. Kaya tuwang-tuwa kami dahil napakalamig nga ng tubig parang wala nga lang sa kanya o tingnan nyo. Alos 10 minuto yata siya dyan nagbabad abay nagwawala pa nga ng hinango ko. Siguro naiinitan na nga din mga mare at eto't kumain na rin pala kami dito. Pagkatapos nga namin kumain ayan nag voice over na nga rin ako para maagang makapag-upload baka nga din mawala ng kuryente. Namantala ko na nga nabagsak nga itong si Gael, sarap nga ng tulog niya, tingnan nyo mga mare. Pagod nga rin kasi mga mare sa biyahe dahil napakalayo rin talaga. At pagagising naman nga, ayan, naglaro-laro na naman nga dito mga mare at tuwang-tuwa talaga sa mga nakikita niya. Turuan ko na nga rin mga mare maglakad-lakad. Sanay na nga siyang tumayo mag-isa kaya nga lang natatakot pang humakbang. Pero gustong-gusto niya nga maglakad basta hahawakan mo nga siya mga mare parang walang kapaguran. Pag nga sa damit ko hinahawakan natatakot siya mga mare. Mas gusto niya hawakan mo siya sa kamay. At nang mapagod na nga si Gael mga mare, ayan, nagaya na nga rin itong sira na pumunta nga kami sa taas doon sa pinag-voice overan ko nga dati. Hali doon na rin pala nakatayo nga yung bahay nila Kuya Bryl kaya yan umakit nga kami. Hindi naman nga sobrang init ng mga oras nga na to bandang alas 5, alas 4 to. Aba eto ang siran, pumasok nga kami dito nang wala nga paalam sa bahay nila Kuya Bryl. Sadyang natuwa lang din kasi kaming mga mare dahil malapit na nga rin daw silang lumipat. Kaya ayan nag-house-tour na nga kami dito mga mare kahit nga wala yung may-ari nga ng bahay. Mapapanood naman nga to nila at Joy at maiintindihan naman nga nila yun.
At eto nga mga mare, siguro ito yung magiging lamesa nga nila dyan o kusina, at eto naman magiging lababo. Ang ganda nga rin ang napili nga nila mga mare paglagyan nga ng bahay nila, kasi kitang kita nga yung baba. Kung magluluto ko nga dyan, ayun nga ang makikita mo nga mare, yung baba nga sa bahay nga nila Ran. Tapos pagkalabas mo naman nga mga mare ng pintuan mo ay makikita mo na may mangga at merong anduyan. At meron nga rin sila dito ang mini fish pan. At eto nga yung mga tanawin nga dito mga mare, sadyang maganda rin naman talaga dito, yun nga lang malayo lang talaga sa ospital. Kaya kahit gusto naman nga namin dito na lang mga mare tumira, eh hindi nga talaga pwede. Iisip kasi namin kapag may mga emergency, lalo na nga mga mare may anak na rin kami, may hirapan nga, napakalayo ng ospital. Pero syempre wala na rin talagang sasarap nga sa buhay probinsya. At eto nga yung dalawa, pakape-kape na nga lang dito at habang pinagmamasdan nga yung tanawin. Eto nga sira, nakakita nga dito ng kabyos, kaya ayan, kumuha nga din mga mare. Ang sabi ko nga sa kanya, ang alam ko lang dyan na luto ay ang gataan lang. Mahilig kasi si Tita Ligaya dati maggataan yan mga mare, at hindi ko naman alam pwede pala yung parang sitaw. Kaya ayan, namitas-mitas na nga siya dyan mga mare habang nagkakape. Kami naman nga magnanay, ayan, tamang tanong nga lang dyan at nililibang ko nga itong si Gail. Tawag ko nga lang sa lola niya at ayun, hinahanap nga ang apo. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, panuwin bukas na lang ulit. Ang ating MC Bester Barley, mura na, masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar, kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Diba ano ang kagandahan sa MC Bester Barley natin? Maraming tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice, at sa mahilig nga sa mga dark choco, at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo, o diba? Ang tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000, 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman, 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.